ako ang magbabantay sa mga bata nang wala si Habi. I know, I thought so too. Ayun na, Maya. We'll play more later. I'll feed Maya. Doon naman si Lucas. If magising ang kanyang kapatid, tatawagin niya ako. Minsan naiisip mo na, I wish nasa Pilipinas ako, lalo na bilang nagpapalaki ng mga maliliit na anak. Kasi alam mo na kung nasa Pilipinas ka, yeah, it's ready. But just there you go. Okay. tomato. Yeah. Be careful. Good job. Okay, we have to wait. Don't flip it yet. And don't mix it. It's not egg. And don't. Oh no, it's pancake. It's not egg. You don't mix it. There you go. Good job. Okay, now you can. Good job. Hey, mommy. No, Lucas, sandali lang. We're gonna eat together, right? And my food is not ready. Some melon, watermelon. Anderson likes this too. Mommy, I don't want to. Oh yeah, I forgot. Milk pala. Okay, I have to get my bed. Yeah. So Eat the pancake first. what's bread in Tagalog? Tinapay. Timapay? Oo. Yes. Sabi mo, Timipay. Tinapay. Tinapay. Hey, mommy. Yeah? What's syrup in Tagalog? Hey Google, what is syrup in Tagalog? Syrup. In Tagalog, syrup. 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 So ito, Dali. nagtanong kami kay Google kung ano yung Chido, Tagalog ng chido, syrup kasi hindi ko alam, chido, tinanong niya ako. chido, Sabi ni Google, chido. syrup. Chido, Syrup. chido, chido, chido. I don't like. That's okay. What happened here? What a mess. Dalawa. Nag-CR lang ako saglit. Ayan, sobrang kalat na ulit. Imbis na mag-aral ito si Lucas. Ginulo kasi siya ni Andrew. Pero okay lang kasi, kaysa naman gising niya si Maya sa living room. Dito siya. Okay, too much noise na. Ando, enough. Help me clean up. Great. There you go. Good job. Okay, what do you want to play now? Domino. Domino. Probably that's wrong in that toy that you were just cleaning up. I know, but I'm also saying, if the toy arrived right now, you can play it unless you're done with your studies. Yeah, I know that. Okay. So, ayan, kanina after namin mag-almusal, ay nagligpit-ligpit ako, naglinis ako sa kusina, tsaka sa living room, tapos natutulog pa din si Maya. So, ito, nilalaro ko muna si Andrew habang nag-aaral si Lucas. Mamaya, kailangan kong mag-pack. May mga orders, online orders ako na kailangan i-pack, na dapat kagabi ko pinak para wala na nga ako ipapack today kasi meron ng trabaho si husband. So, back to work na siya. And this is the first time na ako ang magbabantay sa mga bata nang wala si Habi. I mean, ng tatlong bata. Nang wala ang aking asawa maghapon. Well, for sure kakayanin naman. Pero, alam niyo yun, depende lang sa mga bata. May mga araw na mas mahirap silang alagaan. Alam niyo na, may mga araw na mas madali silang alagaan. And we'll see, with Maya in the picture, we will see kung gaano ito magiging kadali or kahirap. So, kailangan ko pa din mag-pack ng orders today. Ayun nga, dapat kagabi magpapack ako para wala na ako ipapack today. Kaya lang, medyo mas gising kasi si Maya. Pinakagising siya pag early evening. So, hindi na ako nakapag-pack. Plus, pagod na rin talaga ako. So, sabi ko, sige, bahala na bukas. Bukas na lang ako mag-papack.
You're hungry, we just had breakfast. What are you talking about? Yun nga, sabi ko, bahala na bukas. Ngayon na yung bukas. So, tingnan natin kung kaya ko i-pack. Kasi kapag di ako nakapag-pack today, magiging ano na siya, late shipment. So, bad yun sa ating seller performance. Ang chance ko lang na talagang makakapag-pack ako ay kapag natulog yung dalawang bunso. Si Andrew at si Maya. Pero pag hindi sila natulog, hindi ako makakapag-pack. So, si Lucas, magaling na siya sa math actually. Kaya na niya mag-add ng double digit, mag-plus ng multiple digit na may carry 1, ganyan, tapos mga minus. Pero pinapractice ko pa din siya ng single digit na plus and minus. Parang practice ng mental math. Okay, ready? 5 plus 9. 14! 6 plus 6. 12! 7 plus 7. 14! 18 minus 7. 18 minus 7. Just minus it from 8. And then add the 10. 11. 19 minus 9. 17 minus 4. 16 minus 5. Why is it playing into the ball? 16 minus 5. Ouch. 16 minus 5. You minus it from 1 digit first, remember? 11! Leave in a pond. They are green, wet, and slimy. They hop very high. Frogs lay eggs. Okay. So, true or false? Ready? Frogs live in a pond. True or false? True. Frogs? Frogs can hop very high. True. True. Frogs do not lay eggs. False. Why? Because they like eggs. Correct. Alright. Okay, you finished this part. I'm gonna have to wake Maya up for it. Maya's still sleeping. Aba? Naku, yun na siya. Nakikisigin na yan. Oh, yeah, so cute. Baby, so cute. Baby so cute. Yeah. She's still sleeping. I need to feed Maya. Kasi ano na, magdadalawang oras na siyang tulog. Ayan na. Gonna play memory game. So, this is snowflakes, ornaments, and lights. So this is lights, ornaments, and snowflakes. Remember now? Okay. Okay, now you have to put it where it looks the same. Snowflakes, ornaments, and lights. Let's see. You see? Correct. Correct. Guys, this is correct. Correct. Yay. Okay. Okay, this is for Lucas. Lights, gingerbread house. Oh no, Andrew is awake. So you have lights, gingerbread house, penguin, snowflakes, and ornaments. Okay. Okay? Wait. I'm gonna get Maya. Okay, Andrew, wait. Give Kuya the chance. You give Kuya the chance. Go, Lucas. Put your cards. Why? Oh, you want Maya? Yeah. Cute. Okay, ready to check. Wait, flip the other end. I don't see what's your card on the end. That card is baliktad. Yeah, baliktad. Okay, now let's see one by one. Correct? Oh, correct. Correct? Correct. Good memory. Kuya, good memory. Okay. Okay, my turn. Mommy, now 4. Now, this is going to be a little bit difficult because it's all going to be the same color. Okay, ready? Reindeer, bell, and ornaments. Ready? Go. Reindeer. I think Andrew's going to do it. Bell. Okay, let's see if you're right. Correct! 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 Ano, Lucas? Okay, kay Lucas is gonna be 2 colors, orange and red, kasi we don't have much. Your knee hurts. Okay, Mami kiss the knee. Better? No, Lucas! Okay, remember now? Snowflakes, hot cocoa, snowman, and stocking. Alright?
Alright, ready? Lucas, Andrew, it's your turn. It's gonna be your turn again after that, okay? Andrew, kilikili. Correct. Correct. Ah! Wrong. Wrong. Correct. Huh? You got this wrong one. That's why you got confused. No. We got a wrong match. It should be hot cocoa. Mommy. Okay, sorry. Where's the other cards? Come on. Sorry, I didn't notice. I thought there's only 2 pairs of orange. Hey, Andrew, mommy. can you get those Hey, two? mommy. Oh. Hey, mommy. I thought that dad was also wrong. Yeah, I know. I thought so too. Could be. Ayan na, Maya wants... Oh, upo na dito. We'll play more later. I'll feed Maya too. Lunchtime! Habang tulog si Maya, we're gonna eat lunch. Well, she's kind of awake now, I think. Pinapatulog ko na si Andrew kanina. Nakatulog na nga. Sabi ko, makakapagpak na ako. Tapos bigla namang umiyak si Maya. So, hindi na, sorry. Hindi naman ako nagre-reklamo. Ito, nagpapadede ako ng baby Maya. So, siya naman ang patutulugin ko. Sana makatulog siya kaagad para makapagpak ako ng order. Diyos ko po. Kanina nga kausap ko yung kaibigan ko dyan sa Pilipinas. Sabi ko nga na first time kong maiwanan sa mga bata, sa 3 bata. Mula ng mga anak ko, may work na si Ryan, ganyan. Tapos sabi niya, bakit kasi hindi ka kumuha ng katuwang sa bahay? Parang kasambahay o kaya naman daw mag-hire ng mag-aalaga or something like that. Sabi ko, hindi uso dito ang katulong sa Amerika. Ano ka ba? Unless mayaman lang talaga. Parang hindi niya ma-imagine yung sitwasyon ko daw na 3 anak, tapos ako lang, ganyan. Sabi niya kasi isa lang daw yung anak niya, tapos nandun yung mga kapatid niya at nanay niya na parang anytime pwedeng makatuang, parang ganun. So sabi ko yun, wala talaga. Pagka naman wala kang choice, kakayanin mo naman eh. Wala ka namang ibang choice kundi kayanin, 'di ba? Siguro kung makaka-relate ka kung nasa Amerika ka, let me know sa comment section below kung pareho ba tayo ng sitwasyon. Nakaka-relate ka ba na parang minsan naiisip mo na I wish nasa Pilipinas ako, lalo na bilang nagpapalaki ng mga maliliit na anak. Kasi alam mo na kung nasa Pilipinas ka, parang ang daling humingi ng tulong. Alam niyo na, sa magkulang, sa mga kapatid, sa mga pinsan, sa mga kamag-anak, diba, na mag-alaga. Malaking bagay kasi yun yung kahit isang araw lang, kahit ilang oras lang na mababantayan yung mga anak mo. Tapos habang ikaw ay meron pang ibang gustong gawin, parang ganun. So dito sa Amerika nga, hindi uso, una-una hindi uso yung magkaroon ng katulong unless nga mayaman ka. Pwede kang magkaroon ng pwede kang kumuha, mag-hire ng babysitter o kaya naman maglilinis ng bahay kahit yung per day lang. Pero sobrang mahal ng labor dito sa Amerika. Yun nga, depende lang sa'yo. Kung malaki talaga yung sahod mo, siguro, i-afford mo yun, no? Pero kami hindi namin afford. So, ako talaga po ang lahat. And, kung kamag-anak naman, hindi rin naman uso dito yung, hihingi ka ng tulong sa kamag-anak. Kahit na, yung mga biyanan ko actually, yung biyanan kong Koreana, mabait naman yun. Sabi niya, anytime, ganyan. Pero nahihiya pa din ako kasi alam ko na hindi yun part ng kanilang culture dito sa Amerika. So, hindi ako humihingi ng tulong unless kailangan ko talaga. Minsan lang, kumbaga. Mga kaibigan ko sa Pilipinas, parang sila yung nahihirapan para sa akin. Lalo na pinapanood nila yung vlog ko minsan. Sabi ko, mahirap kasi parang halos wala kang pahinga. Pero actually ako, carry naman. Kumbaga, kinakaya naman. Hindi naman siya yung parang hirap na hirap ka talaga sa buhay, na parang pagod na pagod ka. Hindi naman. Ang advantage na nakita kong difference sa pagiging stay at home dito sa Pinas, at dito sa Amerika at saka sa Pinas is that, dito kasi, yung mga gawaing bahay, hindi siya masyadong mabigat. Sa experience ko lang, like maglalaba ka, hindi automatic yung yung labahan namin dun sa Pinas. Yung kahit may washing ka, magbabanlaw ka pa din sa batya, magsasampay ka, yung mga ganun, diba? Dito, okay naman yung washing and dryer. Pagkakuha mo sa dryer, itutupi mo na lang. So, parang less work. Tapos, kapag mag-grocery ka, mabilis lang, convenient. Naalala ko kasi sa Pinas, kapag mamimili kami, parang ilang oras, yung traffic, yung dami ng tao, yung haba ng pila, yung pag-grocery mo, parang kalahating araw na. Dito sa Amerika, pag mag-grocery kami, mga 30 minutes, okay na eh.
ang point ko is, yung mga gawaing bahay dito, in a way, parang feeling ko, mas magaan siya at mas mabilis compare. Okay ka lang, be? Mas mabilis at mas magaan compare sa gawaing bahay sa Pilipinas. And again, this is just in my own experience. So, kung nasa Amerika ka at relate ka, or kung meron kang ibang opinion, let me know po sa comment section below. Kasi iba-iba naman din ang sitwasyon dito sa Amerika. Hindi naman lahat ay kapareho po ng sitwasyon ko. Pero, yun lang yung aking sitwasyon. Pero I'm sure, most of us ay makaka-relate dun sa fact na parang kung nagpapalaki ka ng maliliit na bata, most of the time you wish na meron kang magulang, kamag-anak, or kapatid na nandyan na pwede mong mahingian ng tulong ba? Kahit paminsan-minsan lang, no? Na mahingian mo ng tulong. Ay, nakakatulog na si Maya. Magpapak na muna ako. Meron akong baby monitor pero nagdi-disconnect. So, nagdi-disconnect kasi medyo malayo ata. Doon naman si Lucas. If magising ang kanyang kapatid, tatawagin niya ako. So, nakabenta tayo ng isang blue light blocking glasses. Isang Pokemon necklace. 3 nail polish. Isang picture frame. You're awake! Andrew is awake. Oh, my baby boy is awake. This is magnet. It might not fall down. Why did it do? Oh man, Andrew, Maya poop. Would it fall down? Will it fall down? Hey! Naughty, naughty kuya! Slow. Don't drop it. Put it down. Don't drop it. Nagluto na ako ng adobo, 'di ba? Maagang ako nagluto kasi kumbaga habang tulog si Maya. Pag mga ganito oras kasi yan, nagising siya. So kanina nagluto na ako. Konti lang ang niluto ko, parang 1.5 pounds lang. Tapos itong dalawa, si Andrew at si Lucas, pinapak nila ng pinapak yung pork. Di ko napansin, ang dami na nila nakain. Hindi pa kami magdi-dinner. Kumbaga, parang binigyan ko lang sila ng konti. Nasarapan sila. So, pinutahan nila yung, yung mas maraming pork. Tapos yan, kumain sila ng kumain. Nangalahati na. I mean, kasya pa din naman para sa dinner namin. Kaya lang, wala nang babaunin yung asawa ko para bukas. So, ayan, nagluluto ulit ako. Pagod na ako. Ayun ang kalat. Naglinis na ako kanina yan, ha. Hindi na talaga dapat naglilinis ang mga nanay kasi kakalat lang din ulit. Right, Maya? Good girl naman ang baby na yan. Oh. Good girl naman si Maya. Maya. Oh, nag-smile siya. Good girl yan si Maya. Yeah? Hintayin na lang namin ang aking asawa at magdi-dinner na kami. Tapos may magpipick up pala Facebook pick up. Magpipick up daw sana siya ng alas 6. Kaya lang madilim na yung alas 6. So parang hindi na ako masyadong comfortable magpa-pick up unless nandito yung asawa ko. So sabi ko 8 PM para nandito yung asawa ko kung may magpipick up man. Wala lang, para lang feeling more secured, diba? Ano, makakatulog ka na. They really like adobo. So the first one I ate that, I make daddy, they ate half of this bowl. Just pork. They're like running around eating it like popcorn. You have extra?